Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang tipid at maayos na bloodlines. So ano itong tipid at maayos na bloodlines? Okay. Pag sinabi nating maayos na bloodlines, of course, ito po yung genetics, no? Genetics importante yan, no? Kung marunong kang pumili ng tamang linyada, na ang linyada mo ay nananalo sa long knife or sa tari, ay ito na yung aalagaan ninyo. Yung ba yung kahit kunti lang yung inalagaan mo, basta lahat ay magagamit mo, yan na ang anuhin mo. Hindi po ang pagpapalit ng linyada ang dapat ninyong tutukan. Kung hindi, ang pamamaraan po kung paano ninyo inalagaan yung manok, kung paano ninyo ginawang malusog ang manok ninyo. Try to study doon sa pamamaraan. Dahil kung if we are talking about the bloodlines, lahat po ng bloodlines na yan ay kayang ipanalo. But of course, dito sa pamamaraan, kung paano ninyo inupbring yung manok ninyo, doon mo dapat pagtutuunan ng pansin. Kaya nga, maayos na bloodlines. Huwag mo nang palitan, ayusin mo na lang sa pamamaraan mo, sa pagpapakain, sa pagkondisyon, and din sa pagbigay ng vitamins. Ayan po. Mga kasabong, marami tayong kamalian sa buhay natin sa pag-alaga ng manok. Hindi tayo nakakatipid gawa ng pag may sakit yung manok natin, mali pa yung pagbibigay natin ng gamot. Kulang, kaya namamatay. So, paano tayo makatipid niyan? Ayan. Hindi tayo marunong magbigay ng mga antibiotiko. Hindi tayo marunong sa supplement. Kung may supplement man, naglalagay tayo ng supplement, wala naman doon, hindi natin binasa doon sa direction. Mali din yun. So, kaya nga, sinabi ko, tipid at maayos na bloodline. Paano ka makatipid niyan kung ang manok mo ay may sakit at namamatay? So, with due regard sa manok ninyo na may mga diferensya, kaling, eliminate mo na yung mga may diferensya para makatipid ka. Dahil hindi mo na pakakainin yun. Useless din yung mga manok na yun. Ganun po yan. Kaling, lahat po ng diferensyado, tanggalin na para makatipid ka. Ayan. So mga kasabong, pagdating naman sa alaga, ang pinakapunto natin dyan is yung tinatawag na health ng manok. So pag sinabing health ng manok, kasama na dyan ang pagbibigay ng pagkain. Ibang pagkain sa sisiw, sa kakiril, iba ang crude protein din yan sa stag, bull stag, and din sa kak. Yan din ang ating pagtuunan ng pansin. And din pag nagbigay kayo ng antibiotics, dapat sundin din ninyo para epektibo at hindi magkaroon ng sakit yung manok ninyo. Hindi kayo makakatipid pag namatay yung alaga ninyo. Napakamahal po ng pagkain, napakamahal po ng ating mga bloodlines na manok. Ayan po. Nakakatipid lang tayo pagka walang diferensya yung inalagaan natin at healthy yun. Nakakatipid tayo niyan. Again, mga kasabong, ang tinatalakay natin, tipid at maayos na bloodline. Pag sinabing tipid, pakainin mo, i-point mo mismo ang health ng inyong manok, tanggalin ninyo ang mga may diferensya na, kasi hindi na natin kailangan yan, napakamahal po ng ating mga gamot at saka pakain, ikal nyo na lang yan. Katayin nyo na yan. Ayan. Again mga kasabong, inanyayahan ko kayo na mag-like, share, and subscribe sa ating channel dahil
dito sa channel natin, nagbibigay tayo ng karunungan tungkol po sa pagmamanok. Maraming salamat po sa inyo.